umagang ito, patuloy po natin ihanda ang ating puso't kaisipan para po matanggap po natin yung ating portion ngayon. So, pakibanggit po, ay pakibasa po ng Deuteronomy 8:17 to 18. If you start thinking to yourselves, I did all this and all by myself, I am rich, it's all mine. Well, think again. Remember that God, your God, gave you the strength to produce all this wealth, so as to confirm this covenant that you promised your ancestors as it is today. Heavenly Father, salamat po sa bukas sa kaisipan, bukas sa puso sa pagtanggap ng iyong salita. Ano man ang i-reveal mo, matanggap po ng bawat isa ang portion with wisdom and understanding. And thank you, Holy Spirit. Ikaw po mangungusap sa bawat isa sa pamamagitan ng iyong lingkod, sa mensahe kong nais mo na kanilang marinig sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa umaga pong ito ay patuloy po natin ibabahagi sa inyo ang nagmula po sa pagtuturo ni Dr. Jonathan David na yung True Wealth Creation. So, si Dr. Jonathan David po ay isang businessman din at saka po yung kanyang asawa ay nurse. Siya po yung may Parkinson's disease, kapareho yung kalagayan ni Pastor. At itong buwan na to, next week po, ay transfer of legacy yung kanyang claim para matanggap po yung inheritance. So, hindi ko po alam kung ano yung kalagayan physical niya, pero makita po natin dito yung True Wealth Creation. Kasama po yung happiness, health, family, and wealth. At isa pong bagay na makita natin na sabi po sa Isaiah 66 verse 2, pakibasa po. All these things my hand has made, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Okay, so ito po yung sabi nga kanina yung ating kanta na yung pong treasures turned into ashes. At nakita po natin na sabi nga ano mang kayamanan, sabi nga, all these things my hand has made. Ang Panginoon po ang gumawa. Even yung ating buhay, even yung mga anak natin. At makita po natin, these things came to be, declares the Lord. Sa kanyang salita, nilikha niya ang mundo. Alam po natin yan. Alam niyo ba yun? Hindi po minagic. Sinabi lang niya, let there be light, let there be. So lahat po, even yung ating pagkukunan ng pagkain na supposed to be, ay makakatulong para po sa ating mabuting kalusugan. Ano, mabuti ba ang kalusugan nyo? Amen. Sino dito yung wala pang maintenance? Marami pa. Ba? Kahit na may edad na, wala pang maintenance sa high blood, sa cholesterol, sa kulang, sa tulog. Maintenance ko lang po, bukod sa insulin, ayun pong supplements. So, nutritional supplement naman po yun na napatunayan ko na dahil hanggang ngayon ay okay naman yung aking mga laboratory. Magwera sa aking blood sugar na taas baba pa din. Patuloy po na hindi ko alam kung ano na yung kakainin ko. Pero sabi nga po dito, but this is the one to whom I look. Sabi po ng Panginoon, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Ibig sabihin, hindi naman lahat na nandito nakikinig sa kanyang salita. Minsan nagiging religious na lang, pupunta lang kasi may service, may on-site, no kami makikita-kita lahat. Pero paano po natin tinatanggap yung salita ng Panginoon sa buhay natin? Sabi po sa Isaiah 61 verse 1, the Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. So ito po yung foreshadow kay Jesus na sinabi niya po ito. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound. At kasama po yan sa ikinumisyon sa atin bilang tinanggap po natin siya bilang Panginoon at personal na tagapagligtas natin at kung siya po talaga yung hari ng ating buhay. Kasi minsan Savior lang ang Panginoon Jesus.
hindi pa nare-reveal na siya yung hari, siya yung Panginoon, siya yung may control sa lahat ng bagay dito sa mundo, ano man ang mga pangyayari. At kung isang bagay nga po na pinagpapasalamat ko sa ating bansa, bagamat maraming problema, pero tignan niyo po yung mga bansang walang Diyos, kung gaano pa kalala yung nagiging problema nila. At yung pong katuparan ng mga prophecy na atin pong tinanggap o napakinggan noon, na even yung mga forest fire, even yung mga pagputok ng mga bulkan, at yung mga walang tigil na pag-ulan, kasama na po yan sa mga senyales ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong, prepared po ba tayo? Anytime, nakunin tayo. Tapos pag kinuha tayo, para iligtas po tayo doon sa darating na talagang yung 7 years ng tribulation. Sana wala na tayo doon, huwag na kayo na matira. At nandun tayo sa cloud. Sabi ko nga, wow, makakapunta ako kay cloud. Sa cloud. Kasi doon tayo sa cloud, hindi pa doon sa heaven eh. Nasa cloud lang tayo. Sabi ko na, makakapuntung ako doon na hindi lulusot. Okay. So, hindi pa po natin, pero yun po yung nakasulat sa Revelation. At natatawa ako at natutuwa dahil sa mga ganung pangako sa atin ng Panginoon. Sabi po dito, sabi po sa James, okay. Sa James 2 verse 5, magbasa po. Listen, my beloved brothers, has not chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom, which He has promised to those who love Him. Okay, so hindi po naman lahat sa atin dito ay mayaman. Meron din pong mahirap nung tinawag ng Panginoon. Pero kung paano nga pong sinabi nun na kung pinanganak kang mahirap, hindi naman kasalanan na ipinanganak kang mahirap. Yung nakikita natin mga pulubi sa daan, lalo na po yung mga badyaw. Sabi nga po ng mga driver, sabi sa balita, kaya nagpupunta yan dito at sanay silang matulog sa kalsada. Bilig mo ako doon, yung nakakatulog kahit na napakaingay ng mga ano. Pero sabi nga po, dahil walang pagkakakitaan sa kanila, so pinili nila na lumuwas ng Maynila at mamalimos at sanay na sila sa ganung buhay. Hanggang Cavite pala meron na mga badyaw. Hindi lang Metro Manila. Even na sa, kung nagbabiyahe kami from Tejero to Lancaster, may mga maakyat din sa jeep. At nabilis ka dun sa kanila, di ba? Nakakapag-balansi sila at kaya nilang, may mga nagpapakumbaba naman, kuya, pasakay. Tapos pag bumaba, salamat po. Yan. So may mga ganun naman. So sabi po dito, never be defined by your past. It was a lesson, not a life sentence. So kung nung una, nasa kahirapan ka, hindi naman yun yung life sentence mo eh. Yung nanatili kang mahirap, yun ang hindi mo pinaghandaan. Sabi ko nga po sa mga bata, ngayon pa lang, yung mga career-oriented, mga nasa 20s, 30s, habang may trabaho kayo, o habang estudyante kayo, pwede kayo mag-ipon para sa pagtanda nyo. Hindi yung kung kailan pagtanda, saka palang magdudumaling mag-ipon. Okay? Kung wala ng trabaho, nag-retire na, saka ka palang mag-ipon. Pero dahil po, sabi nga po dito, pag-aaralan natin yung true wealth creation. At ano po ba yung objective dito? So, unang-una po, so we will be able to understand, realize, maunawaan natin at mapagtanto natin. Okay? Alam niyo naman yung Tagalog word na pagtanto. Yun po yung realize. Learn to admit and to take negative seeds out of our heart and out of our belief system. So sabi nga po, lahat ng issue nanggagaling sa ating puso. And even sa ating kaisipan, yung ating belief system, based on the accurate Word of God that we receive in our spirit man. So, maunawaan po natin at maalis sa ating belief system at yun po ay yung magiging basehan natin yung accurate Word ng Panginoon na ating pong tatanggapin. Pangalawa, for us to take into action what is necessary so we can plant the seed, the new seeds, and start now. Changes in the way we view ourselves. Kung paano po natin tinitignan ng ating sarili. Paano nyo tinitignan ng inyong sarili?
pogi ko, ang ganda ko. Tatanda ka rin. Mamumuti din ang buhok mo. Pero paano mo tinitignan na yun? Matawa ka yan. Kasi siya ang pinakamatanda na sa lahat ng yun. Noon. Metanoids na. Kayo? Metanoids kayo noon. Yan na po yung pinaka Tama na. remnant. Tama na. Okay. Sila dalawa kasi yun. Remnant talaga yun. So, changes in the way we view ourselves and our lives Si Owen. into, nga pala si Owen kasama ko. Yan, sila tatlo. Okay. Dahil siya lang yung lalaki. Kasi ngayon, marami ng lalaki sa Gen Z. Okay? So, what God said about us and is still saying to us today on what He wants us to become. Ano ba sinasabi ng Panginoon? Dapat yun po yung batayan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Hindi kung magkano yung kinikita mo, hindi kung sino yung magulang mo, hindi kung anong natapos mo, o hindi mo natapos, kundi kung paano ka tinitignan ng Diyos. Napaka-precious po ng bawat isa sa atin. Wala pong baliwala dito sa Panginoon. Kaya nga tumugon kayo sa kanyang pagtawag. So mayaman, mahirap, may ano yung kasabihan mo? Mayaman, mahirap, may buhok o wala. May ngipin o wala. Ha? May ngipin o wala. May ngipin o wala. Okay. May mga ngipin na malalahat ngayon dahil may exclusive. Yun yun. So, lahat po, minahal ng Panginoon. At yung pangatlong objective, God wants us to be fully persuaded that is the Father's desire to give us the power to make wealth. Okay? Hindi lang po yung yung pangalan nito, hindi lang po yung yumaman tayo. Ang binigay po ng Panginoon, yung power upang gumawa ng kayamanan. So, hindi po basta sige, babagsakan kita ng 1 milyon. So, hindi po ganon. Dahil kung una nga po nais ng Panginoon, ay tayo po ay patuloy na gumawa. So, nadako po tayo. Sabi nga po yung sabi ni WRD, pakibasa po. Our attitude towards money is of utmost importance because it is a reflection of our attitude towards God. Okay, so yung pong paano ba natin tinitignan ang pera? Paano ba natin hinahawakan? Paano ba tayo nagiging mabuting steward ng pinagkatiwala ng Panginoon? Sabi nga po, we don't own anything. Hindi tayo ang owner, kundi ang Panginoon. Buhay natin, lakas natin, kalusugan natin, yung ating iniingatan, sabi sa Romans 12:1, present your bodies. Kaya, kung yung babaliwalain yung katawan nyo, maraming kaso ng MPAC. Pero yung isang kasama ko dyan, ayaw nasa bag lagi yung kanyang face mask. Wala, baka hindi na umatid. Sabihin, isa ba umatid? Palay pang balat na Salamat kasi po, pinag-iingat natin iniingatan natin ang ating sarili para din po sa mga kasama natin sa bahay. Lalo na kung yung bahay natin, hindi tayo pwedeng mag-isolate. Diba? Isa sila, isa yung kwas. Wala naman sila palabasin mo, nagpunto sa bahay. Diba? Pero biyaya po ng Panginoon na yung protection niya sa atin. Kung iniingatan din natin ang ating katawan. Okay. So, gaya po sa akin, kailangan ko mag-monitor. Blood pressure, blood sugar. At pagka medyo may busina na po, nagumababa ang aking glucose. Kanina pag-ising ko, 47 lang blood sugar. Pero gising ako. So, yun ang pinibiyaya ng Panginoon sa akin. Kaya magpapacheck up na ako. So, unang-una po tatalakayin natin ay yung the financial status ko. So, there are 7 types of people when it comes to these social classes and economic status. They represent the world system, and this disparity between classes is due to many complex reasons that have been brought by greed, covetousness, the spirit of poverty mismo, political marginalization, and ethnic cleansing. At marami pa po iba. So makita po natin yung susunod na data na ipapakita ko, huwag niyo pong ma-misinterpret. Hindi po ako mag-evaluate or hindi po ako magsasabi, eto ka.
Pero kayo po mismo, ang titingin sa inyong sarili, saan po kayo dito sa Filipino Monthly Income Classification. At makita po natin, salamat po kay Dilin sa paggawa nito. Sabi nga po, yun pong mga mahihirap daw sa ating bansa lang to sa mga Pilipino. Okay? Yun pong ang income ay below 10,957. Then, yung low income but not poor, 10,957 to 21,914. So, paano niyo po kinukwenta ang inyong income? Sa mag-asawa po, siyempre kukumpay niyo yun. Kailangan ba less ang expenses? Sa mga nagtatrabaho po, ang inyo pong net income, hindi po binawas yung SSS, hindi po binawas yung pag-ibig, hindi binawas yung PhilHealth, hindi binawas yung tax. Bakit? Kasi yun lang talaga yung kabukuan ng pinagtrabahuan mo. Inaltas lang, sa iyo din ang balik nun. Bakit? Kasi yung contribution mo sa pag-ibig, na meron pang counterpart ng iyong kumpanya, o di sa iyo rin yun, pag kinuha mo na yun, nilamsa mo, pag natapos na yung pagtatrabaho mo, kung nagpapalipat-lipat ka man ng kumpanya, sa iyo din lahat yun eh. Di ba? Meron lang kaltas na sweldo mo, pero meron din katapatan yung opisina nyo. Then, sabi ko nga po dito, lower middle. Ito po yung mga sumusweldo ng 21,914 to 43,828. Then, yung middle income. Kita niyo po ba dyan sa likod? Hindi. Basa niyo? Sobrang liit. Hindi na po kaya nga. Yan. So, middle, 43,828 to 76,669. So, yung pong gross income, hindi pa bawas yung expense nyo. Hindi pa bawas yung pambayad sa bahay, pambayad sa renta. Kasi po, pag gano'n ang ginawa nyo, baka kulangin na yung binibigay sa inyo ng Panginoon. Okay? So, upper middle, 76,669 to 131,484. Then yung upper middle but not rich. Yan. Ito po yung mga may sweldo na 131,484 to 219,140. Okay? So, isang bagay po na makita natin. At yung mayaman naman, ito po yung may monthly income na 219,140,000 and above. Bakit po napaka-importante na nalalaman natin? Yung ating po monthly income class. Kasi malimit po, mga estudyante, ngayon pa lamang pag-aralan nyo na ha. Pag binigyan kayo ng budget ng nanay nyo o ng tatay nyo, kung sa loob ng isang araw o sa loob ng isang linggo niya, nilalagay nyo na ba magkano gastos ko sa pamasahe, pagkain, at may savings ba ako? Na i-honor ko ba ang Panginoon? Sabi ko nga nung tinanong ko yung dalawa, tinatights yung may bao na binibigay namin sa inyo. Hindi mami kasi sabi nyo noon, tinights na namin yun eh. Pero isang bagay po na naunawaan ko ngayon, binigay ng kumpanya yun sa tatay o nanay mo. Tapos ang tatay at nanay mo nagbigay sa iyo. Ngayon, depende sa iyo, kung may revelation sa iyo, na i-honor mo din ang Panginoon at tignan mo kung paano gagawa ang Panginoon sa buhay mo. Hindi lang sa pamamagitan ng mga magulang niyo o ng kamag-anak niyo. Pero habang maaga, kasi nga po yung pong mga kasunod na generation, nagsisimula na po sila ng mas mataas din sa sinulang namin. Lalo na po yung mga nag-o-honor sa Panginoon. At makita po natin dito, ano yung mga financial status ko. So, wag po kayong manlumo o, ito dito ako sa rich. Kasi ito yung kita ko. Kundi maunawaan po natin, galing po yan sa ESID. Basta galing po yan sa gobyerno, sila po yung nag-categorize niyan. At since kailan pa namin na natanggap ng turo ni Pastor Wilbur, binigyan ko sa internet, ganyan pa din. Hindi ko alam, tumasabas mo yung sweldo.
Pero ganyan pa rin po. Hindi nila binabago yung nasa data. Okay? Bakit po kailangan yan? Kahit ako tinry ko lang mangutang sa pag-ibig dahil may loyalty card na. Tanong ba naman sa akin? Self-employed po kayo? Magkano po ang income nyo sa loob ng 6 na buwan? Lagay nyo magkano sila dito. Hindi, 120 lang. Napigla ako dahil hindi ko, sabi niya, 120,000 po. Alam mo, sabi ko 120 pesos. Sabi niya, loob daw ng 6 na buwan. Pero hindi ko rin nakuha yung loan amount na inuutang ko. Kasi sabi niya, ang pinagbabasihan po dito yung MP1 nyo na contribution. Kaya mga MP1 ang contribution ng mga nagtatrabaho. 100 na yata, 400. Titignan pa yung payslip. Alam ko, 400 depende sa sweldo. Kasi ako nanatili doon sa 200. Simula na magsimula ako, ngayon tinatanggap naman nila. So sabi ko, pwede ko na palang i-increase by next year. Okay? Kasama na rin po yun, savings na rin yun. Pinaghahandaan yung pagtanda ko. Dahil pag nagkasawa na po si Dorothy. Yun. Ganon. Hindi na po yung kanyang hindi, baka si may blessedness. So, unang-una po, doon sa kategorya ng financial status ko ay yung have-nots. So, these are those who do not have resources. Wala pong pinagkakakitaan. Hindi tamad magtrabaho, ha? Diba yung walang pinagkakakitaan, kasi meron akong, dahil PWD coordinator ako, walang daliri. Tinanong ko habi ito, anong physical disability mo? Kasi kita ko, ayos ka ba yun? Pinakita sa akin yung mga daliri mo. Talaga mo, hindi ko na tinanong kung inborn or hindi. Pero kita ko wala. Pero nag-aaral siya face-to-face pa. At the same time, may online na trabaho. So, hindi po kasama yung pagiging may disability para hindi ka makapaghanap buhay. Para hindi ka kumita. Ngayon, di ba sabi dito, they do not have enough to meet their own needs and are always in want and lacking. Laging kulang. They do not have even the basics and are deprived of essentials and decent living. They fall below the poverty bracket and need to be supported by the government policies. So ito po yung kasama sa mga 4Ps. Meron po ba dito sa ating kasama sa 4Ps? Uy, wala! Praise God! So, 4Ps si J.A. Hindi ka pa naman, wala ka pa naman sa pamilya na. So, ito po talaga. Pero alam niyo po ba, yung mga 4Ps, sabi nga yung spirit ng greed, talagang kasama na sa 4Ps, kasama pa sa senior, lahat ng makukuha ayuda sa gobyerno. Pero tignan mo kung anong klaseng pamumuhay. Pinasusugal, pinagdidisyo. Yan. Kaya nga dapat po sabi, ano yung sabi ng Proverbs, turuan mo ang bigyan mo ng isda ang isang tao at tutulungan mo siyang mabuhay sa isang araw. Turuan mo siyang mangisda, bigyan mo na rin ng bangka. Turuan mo siyang mangisda at mabubuhay siya ng mahaba. Ibig sabihin, balik pa rin po kahit Chinese Proverbs yata yan, di ba? Ate Jay, hindi mo alam. Chinese Proverbs yun. Na talagang tinuturuan magtrabaho. Kasi nga binigyan tayo ng maayos na pangangatawan ng Panginoon para gamitin natin sa pagtatrabaho. Yun ho ang unang mandato ng Diyos sa Genesis. Pangalawa, used to have. Ito yung mga dating meron. These are the ones who used to possess resources but have lost them through wrong decisions on investments, a careless lifestyle, or sometimes by losing their job, which may provide the only income in the home. They used to have their needs met, but now the struggle is for survival and for sufficiency. Kaya habang maaga po ay tinuturo namin sa inyo, habang malakas kayo, mag-start na kayong mag-save. Kung marunong kayo sa investment, pag-aralan nyo muna kung naandun yung heart nyo
at patuloy po ninyo na ma-supervise na maayos, na ma-manage. Chine-check, hindi ba sige, sinabi din kaibigan ko, sinabi ni kumare, ni kumpare, yung kamag-anak namin. O sige, bibigay ko na yung pera ko. At pag nag-invest kayo, siguraduhin nyo na hindi kayo masasaktan just in case na hindi tumubo, hindi lumaki, hindi yung kung kaya ng puso nyo, na yung pinag-investan nyo, kasi hindi naman, sabi nga po natin, yung ekonomiya ng mundo, hindi po stable yan. Yung heavenly economy, hindi po stable. Pero makita po natin, binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan upang matuto sa ating mga pinag-i-investan. Sino ang gusto mag-invest dito sa Jollibee? Taas na Mark. Mataas na ngayon. Pero nung nagsisimula pa lang sana, mababa pa yun. Mga ospital. Hanggang ngayon, nakukuha pa ng kapatid ko yung ininvest ng nanay ko. Dahil inilipat sa kanya, kahit hindi siya doktor. Kasi mga ganong klase. Pag-ipon muna kayo ng pag-invest, bago nyo invest. Hindi puro gastos. Okay? Used to have. So, dito sabi nga yung mga nagtatrabaho, magkaroon na rin kayo ng passive income. Kung kaya nyo mag-loan para makabili kayo ng bahay na inyong parerentahan, at yung renta doon, yun ang ibabayad nyo sa utang nyo, yung utang nyo, lalo na kung may pag-ibig kayo, siyempre, pag-ibig naman kayo. Kung kayo ay hindi kanya. Pero mag-isip na kayo ngayon. Lalo na kung nasa 40s na kayo, it's about time na mag-isip na kayo. So, mas maganda kung nasa 30s pa lang kayo, meron na kayo. Okay? Para ma-Airbnb nyo. Ayan, mga ganun po. Kasi doon po sa amin, maraming may chicken doon. Dahil galakan. Umupo pa lang doon sa Westwood. Okay? Okay? So, pero yun pong yung struggle sa survival. Maging eto po, saglit lang yun, limited time lang po yan, hindi po lifetime yan. Maaaring pinadadaan kayo ng Panginoon dahil may itinutulong siya sa bawat isa sa atin. Yung desire to have, these are those who are hopeful. Yan. That one day things will get better and the future will be brighter. They keep their hopes high and labor tirelessly for the reality of their dreams. Ito naman po yung mga walang tigil dahil meron silang desire. Magkaroon ng bahay, magkaroon ng lupa. Kung yung bahay sa lupa, okay. Lupa't bahay, sasakyan, mapag-aral yung mga anak. Kaya mga anak, talagang patuloy yung pagsumikapan. Huwag na yung repeater. Yung mga pagpapaaral ng inyong magulang. At kung hindi man kaya, sabi ko nga po yung patotoo ko dito sa dalawang anak ko, tumigil muna si Dorothy after 2 years ng HRM. Nagturo sa Korean school, mga bata. Ngayon, ayaw na magturo sa mga bata. Gusto sa mga okan lang. Ngayon po, habang nag-aaral si Dilin, at nung nakapagtrabaho naman, nakatapos at trabaho si Dilin, siya naman po yung tumulong sa kanyang ate. Wala pong imposible. Kasi may sakit na nun yung hindi mo hindi pa tumulong ko. may sakit na rin po kasi yung si Pastor. Okay? So, have insufficient. These are those who have but are always having, not enough to have an upgrade to life and standard of living. They have their needs met but are not able to afford anything else. They seem to have a hand-to-mouth experience. Meron po ba kayong mga kakilala nito? Na hindi nila kayang i-upgrade. Nanghihinayang i-upgrade. Yung klase ng bahay, o yung kung saan sila nakatira. Sabi nung although kami po, hindi namin hinangad yung upgrade din ng bahay namin. Sanay kami nun nasa church kami, 4 na palapag yan. Second floor kami. Sabi ko nga, pag sinisip ko ngayon, bakit kaya hindi kami doon sa 4th floor? At least mas maliit para sa amin. Kaya na kasi doon yung 2 kwarto. Pero salamat po sa Panginoon, sa leadership din ng church, na patuloy po na yung pong pagtangkilik o yung pangangalaga sa mga lingkod ng Panginoon.
So all they earn is sufficient to make ends meet, but nothing left over to further improve their lifestyle. Yung hindi ka makabili ng gusto mong sapatos, okay lang po yun kung talagang wala pa. Pero yung kung meron ka na, at hindi mo pa magasta para sa sarili mo, kaya nga po napaka-importante yung mga retirees, huwag po puro sa pangangailangan ng anak. Kung baga napagtapos nyo na yan, napag-aaral nyo na yan, hayaan nyo sila na sila naman yung gumawa ng kanilang journey. Lagyan nyo rin ng limit para kung gusto nyo mag-travel, punta kayo ng Thailand, hanapin nyo sa Alice Boat. Di ba? Maglaan kayo ng budget. Meron kayong gustong gamit na bilhin. May gusto kayong klase ng sapatos. Hindi po, dinideprive ng Panginoon na ma-enjoy natin itong mundo dito. Kaya po pinagpatlanuhan. At patuloy po na habang bata ang inyong mga anak, malaman nila yon. Hindi sa lahat ng panahon malakas ang tatay at nanay nila. Diba? So, kailangan may mga ipon-ipon din kayo para sa mga kailangan nyo at gusto nyo. Okay? Yung hindi na, ang ganda kung ano, hindi mo nahingin kay papa mo, kay mama mo, o kay daddy at mami mo, yung mga kailangan mo. Kasi, o kaya may naipon ka, mami may naipon ako, eto konti. Pwede paki-upgrade yung salamin ko. Pwede paki-upgrade yung aking cellphone. Okay? So, yung mga ganong klase. Kung may ipon, hindi yung, mami, bili mo naman ako ng ganito. Kailangan ko ito, saan ka gamitin? Okay, mga ganong klase. Hindi porkit na, sabi nga ako, yung pong hand-to-mouth experience. Yung okay na sa akin, makakain kami 3 beses isang araw. Wala na. Ang dami pang napatapon, busang pagkain. Hindi kayo mabuting steward pa ganun. Maraming natatapon sa inyong mga nilulutong pagkain o binibiling pagkain. Maniniwala ba kayo? May binili akong cake noon. Binigay ko nung birthday ni Bajet. Halos mag-iisang buwan na nasa rin pa namin. At kinain pa namin ni Doc. Hindi pa sira. At hindi naman kumulo ang aming tiyan. Pero pag yung kay si Ate Jen, binibigyan niya, gano'n ba katagal? Pwede mag-ano po. Binibigyan niya ng ano, kung kailan dapat at healthy pala kainin ng isang pagkain. Naman sa sobrang tikid nyo hindi nyo na kinain. Pero yun lang kung cake na yun. Kaya nung inalot ulit ako, yun muna ako kanina. Ang 5 will never have more. These are those who will not do anything more than the earned income. They will not become involved in other financial activity to go higher other than save their money in the bank to manage their expenses. They rest on the fact that they have earned enough to have their needs met but nothing further. So hindi na po ito naghahangad pa na madagdagan yung kita. Salamat po sa mga idea na binibigay ng Panginoon. Pero kung nanatili lang po yung idea at hindi yung inaksyonan, wala po ang nangyayari. Dapat may aksyon din kayo. May binigay na idea, ano yung proseso na gusto ng Panginoon na pagdaanan. Kasi baka mamaya idea lang, pero yung proseso, may ibang sinasabi ang Lord, iba yung ginawa mo. So hindi ka nasagot na ng Panginoon. Ikaw na may sagot doon. So, this will never have because they are financially naive and ignorant. They are not lazy, but financial illiterate. Hindi mo na pinag-aaralan yung mga papasuking bagay-bagay. Kasi sinabi lang ni Kumare, ni Kumpare, may pera ako, hindi latag na agad. Paano gagawin? Sinong kataon? Sinong magbabantay? Sinong kukuha? Pinag-aaralan ko lahat yan kung mag-i-start ng business. Tanungin niyo po yung mga business people dito para kayo marami pang matuto. At hindi po yung basta hopeful lang kayo na ano, na ito na yung kinikita ko. So, kung may kinita kayo, o meron kayong baon, at kayo nakapag-ito, paano ko ba gagawin ito? Paano ko ba multiply ito? Sa trabaho po nila Dorothy, may nagtinda pa ng ulam. Nagtinda ba o nagpabili ka lang? Binibili lang din yan. Pero may tubo na yun, di ba?
Mga 10 pisong kubo. O, diba? Kaya yun po yung inasa ko sa pinakita ko doon sa youth. Meron po ang Metanoids Society na store noon. Hindi ba tinitinda natin? May mga tinitinda noon. So, nadagdagan ni Paulo. Jeremiah 3:22, pakibasa ko. My wayward children, says the Lord, come back to me and I will heal your wayward hearts. Yes, we're coming. The people reply, for you are the Lord our God. Pag tinatawag po pa tayong pabalik ng Panginoon, nagre-resist tayo. Pag may pinapagawa pa ang Panginoon para maitama yung maling pamamalakad nyo sa pera, o sa anumang resources meron kayo, may human resources kayo, meron kayong financial resources, may mga business kayong inaatupag, may inaasikaso. Pag kayo po ba tinawag ng Panginoon, sa Israel niya po sinabi ko, kasama po tayo doon. Pag tinatawag tayo ng Panginoon, tama na yung fishball mo, mataas na cholesterol mo kahit 20 years old ka pa lang. 20 years old. Tama na yung kagugulaman mo. Taas na blood sugar mo. Mamaya may diabetes ka na. Diabetes ka na. Luke 16:10. Nasa po. Whoever can be trusted with small things can also be trusted with big things. Whoever is dishonest in little things will be dishonest in big things too. Okay, so makita po natin, maliit na bagay. Yung bigas, butil ng bigas na nalaglag. Isa lang naman yung pastora eh. Hindi mo ba dalamputin? Dinadampot mo yun, pag nasa mesa, nasasalin ako. Dinadampot mo yun, binabalik mo sa sayang yun eh. Pinagpaguran yun eh. Hindi tayo, tapon lang. Di pa panis, tapon na yan. Eh kahit matagal sa rep yan, initin mo lang eh. Lagyan mo ng bawang asin. Pwede pa. Alam ni Dorothy yan. Kaya gano'n yung style namin. Huwag masayang kasi alam ko po yung stewardship eh. Kahit pag ako iniiwan niya ng pagkain ulam, pag may tinapay pa ako, uunahin ko yung tinapay kasi may expiry date yung tinapay. Unahin ko yun, kahit busog na ako. Bumili ako sa baklaran ng prutas, guyabano, tamis. Kaya lang kinabukasan, hinog na agad. So, kahit may brown-brown na doon sa ibabaw, dahil matamis, kinain ko rin. Ako lang mag-isa, hindi siya kumain. Yan. Kailangan kong ubusin yung lahat ng hindi niya kumakain. Naging mangga yan, apple lang at saka orange. Luke 16:11, if you cannot be trusted with worldly riches, you will not be trusted with true riches. Luke 16:12, if you cannot be trusted with the things that belong to someone else, you will not be given anything of your own. Pinagkatiwala lang sa iyo, bahay. Sige, pakibantayan muna yung bahay ko, pero huwag ka magbubukas sa rep ko ha. Hindi sa iyo natin magbubukas. Minsan, pinagkatiwala lang natin, kala mo siya na yung may-ari. Di ba? Sasakyan. O, may gas pa to. Tara, laboy tayo. Ikaw ba nagpagas dyan? Ikaw ba magbabayad ng RFID pag naubos? Hinirap mo lang eh. Pupuntahan ka lang eh. Bigla mong tinuloy sa laboy. Yan. Hindi naman ikaw may-ari ng sasakyan. Kung ikaw may-ari ng sasakyan, okay lang. Walang problema. Mag-enjoy kayo on your own. Ngayon, mga anak, may-ari ng sasakyan, mga magulang nyo. Tayo kainin pang gasolina. Panto. Saan ka pupunta? Papasok lang. Papasok lang. Nagkayayaan na magkakabarkada. Biglang lawi tayo. Gamitin natin yung sasakyan nyo. Buka naman. Tapos ang tinanong ko, hindi ba pang isang linggong gasolina na yung binigay ko sa'yo? O bakit Eh kasi po nagkayayaan kami. Mabuti ka bang steward na? Hindi, pastor, pagpapaalam ko muna kayo. Pag kumaya, alam na niya, sagot na niya yun. Mga simple paraan lang po. 6, will progressively have more. Ito po yung makita natin. Ito ba gusto nyo? Ay, ayaw nyo rin? Ayaw nyo mag-have more?
Okay? Nabasa po. These are the ones who develop financial intelligence and strategic actions to further multiply their resources for the future. They will do whatever is needed to find ways and means to progress financially. They will follow anything that has a good cycle of success. So, ito po yung mga nagsisave, nag-invest, or even nagtatry out ng small business in order to climb up the social, economic status. So, at yung pong pagpito, so ito po yung mga nag-multiply kung ano yung meron sila ngayon. Hindi na natili na, okay na ako dito sa tinatanggap ko. Kasya na sa amin. Kundi minumultiply, at maganda po magkakasama dito yung pamilya. Kung hindi kaya ni nanay na magtinda o magbantay sa tindahan, ikaw magbantay. Huwag ka naman durugas. Huwag ka lang mangungupit. Yan. At yung pangpito, sabi nga po yung pangpito, have an abundance. These are those who have met all their leftover so that they can multiply it to finance their wants. At makita po natin, we need to understand that abundance is not having current riches, but the true wealth creation involves the wisdom to manage, multiply, and distribute wealth. Okay, so ito po yung mga sobra-sobra. So Luke 16:10, pakibasa. The one who faithfully manages the little he has been given will be promoted and trusted with greater responsibilities. But those who cheat with the little they have been given will not be considered trustworthy to receive more. Sino po rito nang naraya sa kanilang tithes? Siyempre, walang aamin. Pero makita po natin, sabi nga yun pong manages, paano nyo minamanage ang inyong maliit na tinatanggap. Sabi nga po dito, will be promoted and trusted with greater responsibilities. But those who cheat with the little they have been given will not be considered trustworthy to receive more. At sabi nga po yun pong tithes and offering. Yung tithes, maintindihan niyo po, wala kayong binibigay sa Panginoon. Malakay 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse. Sa Panginoon po talaga yun. Yun yung nirequire niya sa atin. Yung 90%, sa Panginoon pa rin yun. Sa kanya siya nagbigay. Pero makita po natin, dun sa offering, dun tayo susubukin ng Panginoon, paano niya isusupply yung lahat ng pangangailangan natin. At the same time, yung panggusto niyang matanggap natin. At makita po natin na talagang ang biyaya ng Panginoon, kahit yung mga maliliit na bagay, na pinagkatiwala natin sa Kanya, ino-honor natin siya. Hindi po yung church, hindi po ako. Ino-honor natin ang Panginoon at sinasabi natin, Lord, faithful ka, sa iyo naggaling lahat ng meron ako. Lahat ng possession ko, bahay, lupa, sasakyan, sa iyo nang galing lahat. Pag-honor po sa Panginoon yun, yung attitude ng ating puso pagdating sa pera. At sabi nga po having abundance does not mean we must be living in luxury. It means we can give and supply to others to be a blessing to them. It means an opportunity to raise others into the same social, economic status we are living in. Yung sa mga yumaman na po, tayo po ba ay tumutulong dun sa mga kapatiran o kung sino man sa ating mga kamag-anak upang imait-angat yung kanilang kabuuan? Kasi minsan mahirap tumulong sa kamag-anak Hindi na marunong magbigay ng account sa binibigay mo, kaya ng pera, magne-negosyo ko. Wala ka mamakita ng negosyo. Okay? Pero makita po natin, kung tutulong tayo, tulungan natin sila na umangat mula sa kahirapan patungo sa middle class. Yun pong sabi nga po yung pag-aalis natin na negative seeds out of our heart. Hindi na lang natili na lang ako mahirap. Ganito na lang ako. Lagi na lang ako.
Ako na lang ang aako ng lahat ng responsibilidad sa bahay, sa mga kapatid ko. O, hindi ko pala sinabi yung aako. Hindi ko pala ka dyan. Baka sabihin ng Panginoon sa'yo, gano'n. Kundi, nasa inyo po, nasa atin, ang pagtulong. Paano nilang makita? Ano yung potential na binigay sa kanila ng Panginoon? Mga magulang, sinasabi ko sa inyo, kung may mga negatibong confession kayo o declaration sa inyong mga anak, bawiin nyo na ngayon pa lang. Bobo ka, tanga ka, lagi ka na lang mali. Bawiin nyo po yun. Humingi kayo ng tawad sa anak nyo, humingi kayo ng tawad sa Panginoon. Para hindi na po magpatuloy. Dahil makikita po natin, God is planting fresh new seeds of the kingdom and through wealth creation. So, tapos po dito tayo, the spirit of poverty. So, the spirit of poverty is spirit that plagues both the poor as well as the rich. So, meron pong mayaman na pero may spirit pa rin ng poverty. It torments and oppresses the individual and keeps him in that state all his life. Sometimes, generational poverty results when the next generation stays in the rough and oppression. Kaya napaka-importante po, mga magulang, i-model nyo ang inyong buhay, paano ang Panginoon ay namumuhay sa inyo. Kaya may mga generational poverty, hindi natuto yung anak. Kung natutunan niya, yung paling pamamaraan ng magulang. Kailangan ng ganitong utang. May mataas na interest. Wala pong problema mangutang. Siguraduhin nyo lang, nagbabayad kayo on time at huwag doon sa mataas magbigay ng interest. Situational poverty is because of certain circumstances or situation that happen which produce an environment of lack and brought a person into the state of lack and poverty. This aspect of situational poverty will be healed if the situation change. So, masagana kayo ngayon. Biglang nagkasakit ng malala. Sabi ko nga po, hanggang ngayon, binibigyan pa ng Panginoon ng pagkakataon yung pinsan ko na nasa Kidney Institute. Sabi ko, Lord, may purpose ka pa sa buhay niya, bakit buhay niya? Kasi pag nakikita niyo yung itsura, talagang, sabi ko nga, Lord, mas maganda kung uuwi na lang ako sa iyo. Nang buo yung katawan ko. Hindi yung kung ano lang yung, sabi ko nga, 2 opera lang sa akin. 2 cesarean lang, okay. Huwag nang mauulit. Wala lang po, kung paa, tanggal yung, bukoma. So, definition of spirit of poverty. Pakibasan niyo po. The spirit of poverty is a thinking pattern that intimidates and harass our minds with doubts and uncertainties against God's nature, faithfulness in fulfilling the spoken word, thus sowing the seed of mistrust and unbelief, eventually paving the way of a self-contained life. So, thinking pattern po, mahirap lang kami. Hindi na kami aangas. Mahirap ka eh. Ang dami mo pambili ng chichirya. May pambili ka pa ng pambisyo mo. Yung pong samahan namin, sabi, Susan, no, katapos daw nito may pundador. Katapos namin mag-ikot sa subdivision. Ako, wine lang ako, wine. Bago kami umalis. At Susan, no, meron daw wine. Magtutulog pa ako. Ganyang oras. Wala ka, dadali pa lang. Ibig sabihin, inaabot ko po sila, pero hindi ako nakikisama sa kanilang ginagawa. At nakita ko po kung gaano kagdamo at gaano ang tataas ng pride ng mga hinihinga namin ng solicitation. Hindi na nga kasama sa GC, kaya hindi niya alam na may project. Taray, dapat ginagamit nyo yan. So, at least na-expose din ako sa klase ng mga tao sa loob ng subdivision. So, dito pa makita natin anong ginagawa ng spirit of poverty sa atin. So, ito po yung built into the mind and lifestyle of a person with the depth sense of fear of lack. Natakot ka na. Meron ka pa, pero takot ka na. So, yung po yung paradigm ng thought na naka-ingrained sa mind, forcing the person to live up the fear of lack. Yung kaya ka umahog na magtrabaho, mag-ipon, dahil takot kang mawalan. In his lifestyle, fear of lack in his lifestyle. The fear of material lack is built around the fear of not having enough financially to meet our current and future needs.
At the fear of failure, the fear of death, and the fear of death are all takot na mamatay. Sino takot dito mamatay? Sino hindi takot dito mamatay? Hindi takot. Hindi pa takot, pero hindi pa ngayon. Eh, problema, kung gusto na ng Panginoon na kunin ka ngayon. Diba? At least, ano ka na, anytime Lord, kaya mo kukunin. Handa na ako. Hindi ko pa naiayos yung safety na to para kita mo. So the fear of failure, the fear of death, and the fear of death are all robbers of different aspects of our lives. We feel these areas will have lack and this will bring our collapse and failure. Ang ganda kaya ng buhay sa langit. Imagine niyo na lang ha. Siguro sabi ko, Lord, siguro yung mansion namin magkakaiba rin ng size. Depende sa aming faithfulness sa pag-honor sa iyo. Kung may mansion man tayo dito sa lupa o kung maliit lang yung bahay namin, pagdating sa langit, mansion ang inihanda sa atin. Kung pinapaniwalaan nyo yun, ako pinapaniwalaan ko yun. Hindi ko alam kung doon na nakatira si Pastor. Pero hindi naman siya pwedeng tumira doon ng kami. At hindi rin kami pamilya doon, makakapatid na kami. So the spirit of poverty causes us to believe that we are the only one who is interested in our own survival. Hindi interesado ang Diyos. Ako na lang. Ako na lang. Puro ako. Ako na lang ang gagawa ng paraan. Ako na lang ang maghahanap buhay. Ako na lang magpapakapagod. Hindi naman concern ng Panginoon sa akin. So it causes us to become workaholics because we need to guard our lives from all the future loss. Hindi na gawang araw ang gabi at gabi ay araw. So wala po problema doon sa mga nag-work from home na ang inyong account ay nasa abroad. Pero yung po parang hindi ka na makakita ng pagkakataon na magpahinga. So the fear of failure, the fear of death, okay, tapos sa pala ko. Yan. So yung pong makita po natin na sabi nga po yung we are obsessed with the thought of no one can help us and no one is looking over our interest. Yung parang hindi mo, ako lang, hindi naman ako iniintindi ng anak ko eh. Hindi naman ako iniintindi ng manugang ko. Hindi naman ako iniintindi ng anak ko sa abroad. Hindi naman ako iniintindi. Puro hindi iniintindi. Eh, panay na nga ang bigay ng supply sa'yo. Hindi ka pa iniintindi. Paano yun? Alam niyo po, maganda mga nanay at tatay na may edad na. Yung pagdating nyo ng tamang senior citizen, ma-enjoy nyo yung binibigay ng anak niya para sa sarili. Gusto niyo ba yan? Yung ikaw yung mag-enjoy ang binibigay sa'yo. Yung return of investment mo sa kanilang buhay. Pero sabi nga po depende pa sa atin yun kung gusto natin. So, pangatlo, spirit of poverty harasses our mind about the uncertainty of our future. We feel that nothing in the future is certain and we do not feel we can do anything to secure it. Isang bagay po na makita natin, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Pag nawala yung hope mo, huwag mo maasama yung future ka. Kaya po yung iba takot. Sino nakakalam dito ng mangyayari bukas? Hindi si Pag-asa, sabi niya, maulan ngayon. Kaya maarap. Wala naman nakakalam sa atin eh. Di mo nga alam kung buhay ka pa bukas. Di ba? Kung may hininga ka pa. Kaya nga pag-gising mo, Lord, salamat, mayroon akong hininga. Salamat, may nakakain ako. May kakayahan akong kumain. Kasi maaaring may bibig ka, pero wala kang kakayahan kumain. Hindi nyo ba pinagpapasalamat sa Panginoon? Yun. Marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. At pang-apat, the spirit of poverty conditions us to gather and have more than what is needed. Yan. Yung spirit of poverty, walang problema mag-ipon ka. Pero yung sobra pa sa pangangailangan mo, kaya marami sa atin na hindi mabitaw-bitawan yung mga bagay sa bahay natin. Mga gamit sa bahay natin, hindi naman natin kailangan. Wala nang gumagamit. Kasama ko yan sa tutunan ko. Kaya konting mapapakinabangan ko ba ito ng basurero? Saan ko pa dapat itapon? Hindi ko saan basta itatapon na lang. Magsasama-samahin kayo sa ganit yung mga basurero. Diba? Matuto tayo mag-segregate. So, minsan po ay nasa overdrive mode to get more than what is needed. We accumulate and manage what we have to maximum capacity.
So yung isang bagay po na ginagawa ng spirit ng poverty, yung po energy natin, kung wala ka ng panahon pahinga, matulog, dahil puro ang anong sa K-pop. Yan. Pang ano ha? Hindi naman ako nag-aaral. So, panglima, the spirit of poverty draws us into the temptation to get rich quickly. Sabi nga po, it pressures us, kaya daming nai-scam. Maraming scheme na pinapatulan natin, na hindi muna natin inaalam. Yan, may mga nahahack ang account, may mga, kaya sabi, bago ka pumindot, magpindot ng pindot. Ingatan po natin, kasama sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At hindi naman tayo marunong, alamin natin. So, isang bagay po, makita natin sa Luke 16:12. Pakibasa po. If you're not honest in small jobs, who will put you in charge of the store? Work from home. Ilang oras dapat ang binibigay nyo sa trabaho? Parang hindi makasagot yung mga work from home. 16 hours. 16? Grabe. Grabe naman yun. Parang 2 araw na yun. Hindi, isang araw lang. Kung 8 hours ang hinihingi sa inyo ng trabaho, nakakakita niyo ng Panginoon kung ginagamit mo doon. O hindi, 9 o'clock pa naman yun. Tutulog ako hanggang 8:59. Tapos mag-aamusag ka pa. Tapos ano pa, maliligo pa, mag-ano, bago mo. Hindi, kasi kaya ko namang ibigay kung ano yung hinihingi. Hindi mo yun ang usapan eh. Gaano ka ka-trustworthy sa oras na dapat ito yung tatrabaho? Yun lang po yun. At nakita natin na the spirit of poverty attacks and oppresses both the rich and poor. It is not only the poor who have this fear of lack, but even the rich man who already has much. Okay. So this demonic oppression removes from us the right to enjoy what we have gathered so far. Yung hindi mo ma-enjoy yung pera mo, yung kabuhayan mo, kasi ang dami mong iniintindi, paano pag nawala na ako, paano yung pamilya ko? May nagyaya sa'yo, walang problema mag-say no. Pero kung yun kasama sa pinanalangin mo sa Lord, sabi ko nga kasama sa pinanalangin ko sa Lord, Lord, bago naman ako umuwi dyan sa langit, makapunta muna ako sa kahit ibang bansa, hindi lang sa Asia. Sabi ko, simpleng ganun lang. Pero kailangan, hindi pa kasal si Dorothy. Okay. Okay, sabi sa Ecclesiastes 5:19-20, baliktad pala. Ayan pala, 18-20. One thing in this is good. It is fit for a man to eat well, drink a good glass of wine, accept his position in life, and enjoy his work, whatever his job may be, for however long the Lord may let him live. Enjoy his work, whatever his job may be. Ano po yung enjoy his work? Ang trabaho binigay sa atin ng Panginoon, saan man kayo nandun, yung trabaho ipangaral ang mabuting balita. At makita po natin sa job, yun yung pinakatrabaho mo. Yung posisyon mo. Ma-enjoy mo yung trabaho mo doon sa posisyon mo na meron ka. Housewife ka, enjoy mo. Bakit? Hindi ba posisyon ng housewife? Hindi ba job din yun? Hindi ba work din yun? Huwag naman maliit yung mga housewife. Mga household helpers. At sabi po sa 19:20, and of course, it is very good for man if a man has received wealth from the Lord and the good health to enjoy it, to enjoy your work and to accept your lot in life. That is indeed a gift from God. The person who does that will not need to look back with sorrow on his past, for God gives him joy. Masaya ba kayo sa buhay niyo? Yes. Amen. Salamat sa 10 na masaya sa kanilang buhay. Sabi nga po kung nakatanggap ka ng kayamanan mula sa Panginoon at mabuting kalusugan. So kasama yung kalusugan. Dahil po, kung hindi ka malusog, paano mo ma-enjoy yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? At makita po natin, salamat sa Diyos sa paggaling ni Nina. Malamat may mga pag umiinit daw po ay ano kaya lagi na kaya. Okay? Sabi po dito sa mga mananaral. So, God wants everyone to eat, drink, and enjoy their work. These are gifts from God. Hindi nyo.
May trabaho na kayo, gift. Biyaya pa ng Panginoon. Regalo ng Panginoon yan. May trabaho kayo. At kung nakakakain, nakakainom, at nai-enjoy nyo yung work, di ba yung pag-aaral nyo, nai-enjoy nyo? Nai-enjoy nyo ba? Hindi na-enjoy ng mga estudyante. Mga Nangaral 2:24. Pinagalog lang mo yan. Dahil sabi nga po dito, kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakalanas ng kasiyahan? Kaloob po ng Panginoon yan. Kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. May pinagpaguran na ba kayo? Na-enjoy nyo ba ang pinagpaguran nyo? Pagod lang kayo, pero hindi nyo na-enjoy. Sabi nga, kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakaranas ng kasiyahan? Ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay pinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng pinadulugdan niya. Nalulugod ba ang Panginoon sa inyo? Para pauti na ang makasalanan ay pinagtatrabaho niya at pinag-iipok upang ibigay lamang ito sa gusto niya ng pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan tulad ng paghahabol sa hangin. So may mga, wag po natin hahayaan na yung mga nagdo-donate o nagbibigay. Kasama po sa layunin ng Panginoon sa kanila yun. Yung mga makasalanan siya sinasabi dito, makasalanan ka dati, nakapag-ipon ka na. Bigla ka naging Christian. Ang ginawa ng Panginoon yun, para inag-ipon mo, i-donate mo. May mga building projects. Kaya talagang sinusulong ko po na magkaroon na ng ng blueprint yung ating kung ipapatay yung building. Para nakikita yun po sa puro salita na si Pastor. Para po mag-ipon. At panghuli, the spirit of poverty can be broken by the spirit of sacrifice and giving. Jesus broke the curse of this spirit upon all mankind that believe the life He has modeled. So siya po yung nagbigay. Kaya nasa po, 2 Corinthians. You know the riches of our Lord Jesus Christ. You know what He gave up His heavenly riches for you. He gave up everything so that you would be richly blessed. So yun po makita natin na nais ng Panginoon. Kung siya na Diyos, binigay niya ang lahat-lahat para po sa atin. Are you richly blessed? May buhay ka, may hininga ka, hindi ka naka-oxygen. Nakakalakad ka, wala ka rayuma. Hindi mo ba pinagpapasalamat yan? Blessed ka. Normal lang yun yung uric acid, cholesterol. Ano pa? FBS, HbA1c. Normal lahat. Kahit ang lakas mong kumain. Pero ingat-ingat ka rin. Wala pong panahon na hindi nyo aalihin yung mga pagsasamantala nyo sa inyong katawan. Kaya magsisi na kayo at magbuhi na yung eating habits ngayon ka lang. At makita po natin, the Lord Jesus gave all He had to those whom He chose to redeem by His blood and life. Buhay at dugo ng Panginoon, kaya tayo naligtas. At sabi nga po when we give our all and bountifully, we are certain we will have no lack as we seek His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Matthew 6:33. Sabi po ni A.W. Tozer, true faith is not passive but active. It requires that we met certain conditions, that we allow the teachings of Christ to dominate our total lives. Hindi po yung mga negative thoughts na meron tayo. From the moment we believe, the man of saving faith must be willing to be different from others. Galatians 5:1, pakibasa po. For freedom Christ has set us free. Stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. So, mag-stand firm po tayo sa ating pananampalataya. Mas marami pa pong darating na panahon, at narito na sa atin, mga economic collapse ng mga bansa, lalo na po ng Amerika, apektado po niya ng buong bansa, sa Amerika. At iba yung pakikipagdigma ng Israel. Pero, pinag-prepare na tayo ng Panginoon dyan. Kaya maging matalino po tayo at mag-stand firm. At sa oras pong ito, makita po natin na atin pong aalalahanin ang atin pong ang Last Supper na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Heavenly Father, salamat po sa iyong buhay, sa iyong dugo na pinagkaloob po sa amin. At tunay, Panginoon, we come before your throne upang alalahanin ang mga bagay na ginawa mo, Panginoon, sa amin. With a grateful heart, with a grateful
ipinagkaloob mo, even ang iyong buhay, even ang iyong posisyon sa langit, upang tubusin kami sa aming kasalanan at maka-identify sa anong klaseng buhay kami meron ngayon. Salamat po, aming Ama sa langit, that as we remember, Panginoon, even ang aming pong mga bagay na tinatanggap na nagmumula sa iyo, Lord, we want you to bless with it. At salamat po, aming Ama sa langit. Hindi mo kami kinalilimutan, hindi mo kami kinababayaan. Even sa aming mga kahinaan, even, Panginoon, sa aming mga maling kaisipan, isinusuko na po namin ito at binabago, Panginoon. At pinipili, Panginoon, na paniwalaan ang anumang bagay na sinabi mo patungkol sa amin at yung mga pagpapalang daan mo. Even the reward sa mga bagay po na aming ginagawa ng ayon sa iyong panautan. Tulungan mo po, Panginoon, at makita mo po ang iyong iglesia na nagmamahal sa iyo at makawala po sa spirit of poverty, Panginoon. Salamat, aming Ama, na patuloy mo po iaangat ang kabuhayan ng bawat isa na titiwala sa iyo. Salamat, aming Ama sa langit, na sa maliit o malaking halaga na aming tinatanggap, ay patuloy po namin ma-honor ka. And even, O God, sa work na aming ginagawa, patuloy po namin ma-enjoy. Dahil alam po namin, dahil sa iyo, kaya kami nakakapagtrabaho. At kung hindi man kami nag-e-enjoy, alam namin, Panginoon, na ililipat mo po kami sa iba, na kung saan naandon, Panginoon, ang iyong pong gabay at patnubay, ang iyong presensya, ang kagalakan na nagmumula sa iyo. Pero, Panginoon, sa bawat domain na pinaglalagyan mo sa amin, alam po namin na may harvest of soul kami inahan. Kaya nagpapasalamat po kami. Thank you, Lord, for those who honor you at patuloy pong nagkakaloob sa iyo, maging sa pamamagitan ng fund transfer, pagpapadala sa GCash, Panginoon, and even, Lord, ng cash na patuloy, Panginoon, na makita mo, we bring our tithes and offering, at patuloy po kami nagtatanim, Panginoon, sa mission field, O Lord. Kaya patuloy po rin namin inaasahan ang harvest of soul sa mga willing na mga alaga and to make disciples, Panginoon, of all nations. Hindi mo kami iniligtas para sa aming sarili lamang, Panginoon, kundi meron kami nilaang tao upang aming abutin at patuloy pong disciple, Panginoon, para ilapit sa iyo at patuloy, O Diyos, na ikaw po ang maluwalhati sa buhay. Thank you, Father God, hindi ka po napukulang, hindi mo kami iniiwan, hindi kinababayaan, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Thank you, Heavenly Father, ikaw po ang maluwalhati. As we continue, Panginoon, to receive, Lord, the Holy Communion. Dahil sinabi mo po, Panginoon, sa iyo pong mga salita, na patuloy po namin itong alalahanin. Thank you, Father God. Bless each one at ikaw po ang maluwalhati. Hingin ka aming Ama sa langit. Sabi po, Panginoon, sa Mark 14, 22-25, as they were eating, he took bread, and after blessing it, broke it and gave it to them, and said, take this is my body. And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. And he said to them, this is my blood of the covenant, which is poured out for many. Truly I say to you, I will not drink again of the fruit of the wine until that day when I drink it new in the kingdom of God. So, sabay-sabay po natin kainin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sabay-sabay po natin inumin ang simbolo po ng kanyang dugo. Thank you, Father God. Pagpalain po ang bawat isa. Thank you for the time of fellowship. At patuloy po pag-pray sa worship team. Bless them with your spirit. And bless each one. This is the